Lolo. Bulalas ko't mabilis na napabangon pero pinigilan niya ako. I need to see him. Kumalma ka muna at magpahinga. Giit niya. Samahan kita sa kanya mamaya. For now, take a rest, will you? Mabuti na lang at hindi ka pinagsamantalahan ng taxi driver. Naiiling niyang sabi. Hindi na lang ako nagsalita. Sununod ko na lang ang sinabi niya dahil ramdam ko rin ang pagod ng katawan at pag-iisip ko. Ramdam ko pa rin ang bigat sa puso ko. Sariwang-sariwa pa ang sakit at pagsisising nararamdaman ko. Si Ivan, tanong ko sa kanya, nasan siya? Napailing na lang siya sa akin bago bumuga ng hangin. Nahimatay ka na't lahat-lahat tapos siya pa rin ang hinahanap mo? Tumingin siya sa akin at muling umiling. He's outside Lolo Henry's room. You'll meet him later once you visit his grandfather. Okay. Mahinang sagot ko bago huminga ng malalim at ipinikit ang mga mata ko para pakalmahin ang sarili ko. I want to see him. I want to talk to him so badly pero kailangan kong pigilan ang sarili ko dahil hindi naman siyang ipinunta ko rito. I came here to see Lolo Henry and check on him. Matapos ang ilang minuto ay nakiusap na ako kay Logan na dalhin ako kung nasaan si Lolo Henry. Wala na akong pakaalam kung mag-cruise man ang landas namin ni Ivan. Sigurado naman akong hindi niya ako papansinin dahil alam kong galit na galit siya sa panluloko ko sa kanya. Are you sure you'll be fine? Paninigurado na Logan sa akin. We can just wait till you get discharged. I'm fine, Logan. Nakapagpahinga na rin naman ako. Pagpupumilit ko. At isa pa kailangan ko makita ang kalagayan ni Lolo. Napabuga na lang siya ng hangin bago marahan tumango. Okay, but will you be fine with facing Ivan? I'll manage. Pilit akong umiti sa kanya para kumbinsihin siya. Okay. Napangiti ako sa kanya bago ko siya pinakausapan na alalayan akong makatayo. At nang kaya ko nang ako lang ay binitawan na niya ako at sabay na kaming naglakad papunta sa kung nasaan si Lolo Henry. Bawat takbang ko palapit sa kinaroroonan niya ay pabigat ng pabigat ang nararamdaman ko. Unti-unti na rin akong nabingi sa lakas ng kabog ng dibdib ko. Sigurado ka ba talagang okay lang si Lolo Henry? Tanong ko kay Logan. Yes, we are just waiting for him to open his eyes. Sagot niya. Kaya hindi mo na kailangan pang pumunta at I need to. Giit ko sa kanya. I have to. Wala na siyang nagawa kundi ang sabayan ako hanggang sa makarating kami sa hallway kung nasaan ang kwarto ni Lolo Henry. Malayo pa lang ay nakita ko na si Ivan na nakaupo sa tabi ng pintuan ng kwarto ni Lolo Henry. Nakayuko lang siya habang magkadikit ang dalawang palad at kahit hindi ko tingnan ang mukha niya ay alam kong labis siyang nag-aalala sa kalagayan ng lolo niya. Hindi ko mapigilang maawa sa kanya. Gusto ko siyang yakapin at sabihan na magiging okay lang ang lahat pero alam kong imposible iyon. How can I ever comfort him when he doesn't even want me anywhere near him? Natigil ako sa paghakbang ng ilang metro na lang ang distansya ko sa kanya. Bigla ako natakot sa kung ano mangyayari kapag nakita niya ako pero huminga lang ako ng malalim bago nagpatuloy dahil mas nangingibabaw ang kagustuhan ko na makita si Lolo Henry. Nang makalapit ay humakbang paharap si Logan sabay tapik sa balikat ni Ivan. Someone wants to see Lolo Henry. Anya. Dahil doon ay nag-angat ng tingin sa Ivan at kita ko kung paanong mangunot ang noon niya nang makita ako. Kita ko kung paanong balutin ng galit ang kanyang mga mata bago siya matalim na tumingin sa akin. What are you doing here? Malamig niyang tanong pero ramdam ko ang galit sa bawat salitang binigkas niya. He clearly doesn't want me here. Huminga ako ng malalim nang may bumara sa lalamunan ko. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko dahil sa kaba. Hindi ko mapigilang matakot sa kanya and at the same time, mahiya. I came to see Lolo Henry. Sagot ko sa kanya. Liv. Matigas niyang sabi bago muling yumuko at doon ko napansin kung gaano kahipit ang pagkakakuyom niya sa kanyang mga kamao. Liv, will still have control over myself. Kendra. She's here to see your grandfather, Ivan. Whatever issue you have with her, set aside. Sabat ni Logan bago inilahad ang kamay sa akin. Let's go, Kendra. Aabutin ko na sana ang kamay niya nang biglang pumagitna si Ivan. He looked at me with eyes filled with pain, anger, and disgust. Have you really got no shame? Kumunot ang noo niya habang diretsyong nakatingin sa mga mata ko. Do you really still want to see how's my Lola right now? Even when you're the cause? Why he ended up like that? Napakunot ang noo ko sa sinabi niya. Halos magtagpo ang kilay ko nang salubungin ko ang mga mata niya. What do you mean?
My lolo had a heart attack because of you. Malamig niya sabi bago naningkit ang kanyang mga mata. Oh, because of you. Tumaas ang boss niya kaya hindi ko napigilang mapahakbang patras. Ivan! Pigil ni Logan sa kanya pero hindi niya ito pinakinggan. Don't stop me, Logan. She deserves to know it. Mabilis na tugon ni Ivan. She needs to know that she was the reason why my grandfather is on that bed right now. All because he wanted me to talk to her and to fix things with her. Natahimik ako. Hindi ko magawang depensa ng sarili ko. Hindi ko magawang sumingit at tumingin ng pagkakataon na kausapin niya ako at pakinggan ang paliwanag ko. Ramdam ko ang pagkain sa akin ng guilt matapos kong marinig ang sinabi niya. Mas lalong bumigat ang dibdib ko. Mas lalong nagsisi ako. Mas lalo ako nagalit sa sarili ko dahil nadadagdagan na naman ang kasalanan ko. Ivan, please stop. Mahinahong sabi ni Logan. She just wants to see your grandfather, that's all. Dagdag nito, bago tuloy ang inabot ang kamay ko at maingat akong hinila papunta sa pinto kung saan pwede akong sumilip. Pero biglang inalis ni Ivan ang pagkakahawak ni Logan sa akin. Ivan! Tumaas na ang boses ni Logan at bakas na rin sa mukha niya na galit na siya. Bakit, Logan? Bakit may pinagtatanggol mo ang babaeng yan? She's the root of all of this. Siyang rason kung bakit nagkagulo ng ganito. Pasigaw na sambit nito. I said stop! Inis na sabi ni Logan. Why? Because you're hurting her. You're hurting Kay. Sigaw niya bago siya tumingin sa akin habang nalalaki ang kanyang mga mata. I mean, what did you say? Mabilis na lumapit si Ivan sa kanya tinawakan ito sa kwelyo. What did you say, Logan? Kay, I think I've heard it somewhere. Marahang inalis ni Logan ang kamay ni Ivan bago ito huminga ng malalim. I am not in the position to tell you this pero dahil nasabi ko na rin naman, so be it. Tiningnan niya ako bago siya bumaling sa kaibigan. You heard it right. She's Kay. That Kay we used to hang out with in your lola's mansion. No. Umiling-iling sa Ivan bago siya lumayo sa amin. I don't believe you. I will never believe you. I'm telling you the truth. Pasigaw na sambit ni Logan. And I have proofs. Dagdag pa niya. Why do you think I was able to retrieve data about her background? It was because I already have them. What? Halos malukot ang mukha ni Ivan sa pagkalito. Maging ako'y hindi makapaniwala sa narinig. You may hate me after this, but I am willing to risk our friendship. Hindi lang masayang ang paghihirap ni Lolo Henry. Anya bago tumingin sa akin. I'm sorry, Kendra. I'm really sorry. Sabi niya sa akin bago siya tumingin sa kaibigan. Matagal ko nang alam na si Kendra ay si Kay. And it's a secret I have to keep as per Lolo Henry's request. No. No. Paulit-ulit na sambit ni Ivan bago siya tumingin sa akin. Baka sa mukha niya ang pagkalito. Impossible. That's so dumb impossible. It's the truth, Ivan. At matagal na naming alam iyon. Giit ni Logan. Even before you devise a plan to get your inheritance from Lolo Henry. Pag-amin niya bago siya huminga ng malalim. Ako din ang responsable kung bakit hindi sumipot ang babae magpapanggap sana na bride mo. I was also the one who pointed to Mike and Noah, Kendra's position. Hindi nakasagot si Ivan. Maging ako hindi rin makapagsalita. Tila tumigil ang utak ko sa pagproseso ng mga impormasyon. Huminga siya ng malalim bago tumingin ng diretso sa mga mata ng kaibigan. To make it clear and simple, Lolo Henry and I were the ones responsible why Kendra became your instant wife. Everything that happened was part of Lolo Henry's plan to bring you two together, to fulfill your long-time promise. If I have to recall the most traumatic part of my life, that was when two of the most important people in my life had a tragic accident. I could still remember that day. That day, when I thought would be one of the best days for me, it was during our school festival. Our class where Logan and I were classmates has been assigned to do a role play of a classical piece, Romeo and Juliet. I am to play the role of Romeo, and I wanted my dad and Kate to see me on stage. I invited them and told them to watch me. Since Kay doesn't go to school, I had my dad pick her up in my lola's mansion. She was there because of my nanny, Nanay Maria, her grandmother.
I patiently waited for them to arrive. I even asked our teacher if we could delay the play a little bit more. But what came to me isn't their sight, but a shocking news that they had an accident. My father's was hit by a truck who lost control. I couldn't forget that day, the day when everything has been ruined. I was the reason why our play was cancelled because I chose to go with my lolo to see my dad and Kay. And there, I saw the rescuers getting my dad out of the car. He was covered in blood and shards. Halos hindi ko na makilala ang itsura niya dahil sa tindi ng pinsalang natamo niya. Even our car was unrecognizable. The next person they pulled out from the car was Kay. She was also covered in blood but not as much as my father. The sight of them being covered in blood scared the hell out of me. It was the start of my trauma. That every time I see blood, I get reminded of that horrifying and heartbreaking moment. I couldn't really understand things back then because I was still a child, but I was told that my father probably protected Kay from the impact and sacrificed his life to save her. But it wasn't enough to really save her. She still sustained damage, especially in her head. She was in coma for weeks. I was so young back then, so young to be shrouded with worry, fear, and longing. Kay was my best friend and my first love. She and I, together with Logan, used to play around the house every time I don't have a class. We were best buddies, and seeing her lie down on that hospital bed with tubes attached to her pained me a lot. I always paid her a visit every single day, waiting for her to wake up. I even went to churches and prayed for her recovery. I still remember how I grieved for my father. I cried myself to sleep every single night, wondering why he has to die, why he has to go after my mom in heaven. The trauma, the pain, the longing, the despair, everything took a toll in me, and I started seeing the world in gray. I couldn't even afford to smile. But everything started to change when I received a news that Kay has regained consciousness. I could still remember how I begged my lolo to take me to her, but he told me I couldn't, that she's in a sensitive case, and I had to wait for a whole week before I could visit her. Pero pagkalipas ng isang linggo, nang puntahan ko siya sa hospital ay wala na siya, pati na rin si Nanay Maria. Even traces of their whereabouts were gone. I tried asking my lolo about it, but he just told me he also had no idea. I kept on asking him, begging him to take me to her, until I got tired of asking. Losing her was my last straw. I completely lost it and let go of the possibility of me becoming happy again. I started crying myself to sleep again. Bawat gabi sa tuwing nakakatulog akong umiiyak ay napapanaginipan ko si Kay at ang pangako namin sa isa't isa. And it went on from month till months turned to years. And that made me cling to our promise, hoping she would come back like what she does in my dream. Then I met Kendra, the most unexpected person I never thought would save me, would take me out of the cage I made for myself. She was the one who paved a path for me to take, a path for me to move from my past and take off the shackles that have been sustaining me. She taught me how to open my heart again. She helped me fix myself. But she also ruined me. She also broke me into pieces and even reopened the wounds I thought had been healed already. She caused me pain twice as the one I felt after losing Kay. I was so ready to tell her how I feel, to tell my lola about the scheme I devised just to get my inheritance. I was so ready to admit everything just so I could prove not just to him but to Kendra also that I am willing to love again. But I didn't expect I was the one getting played at. I didn't expect that my lolo has already set up his traps for me. Pakiramdam ko'y pinaglaruan ako. And now after hearing Logan's revelations, hindi ko na alam kung ano ang paniniwalaan ko. Everything is too much for me. Si Kendra at Kay ay iisa and they have been working on bringing us together. And that's just bullshit. How do they expect me to believe that? Ang hirap maniwala. I refuse to. Logan, ano ba sinasabi mo? I looked at Kendra and she was just as confused as me. Nakakunot ang kanyang noo habang nakatingin kay Logan. Please, hindi siya nakakatulong. I'm telling you all the truth. Paninindigan ni Logan bago niya ako tinapunan ng tingin.
Ayokong pangunahan si Lolo Henry but I don't think we can ask him right now. He's unconscious and couldn't tell you the truth. So let me do it in his place. Dagdag pa nito bago siya umupo. No, I won't hear any of it. Pagmamatigas ko, I don't want to hear it. I refuse to. Baka lolokohin na naman nila ako. Ayoko nang umasa pa. I won't force you. Mabilis nitong sagot sa akin. But I swear to God, everything I will tell you right now is nothing but the truth. Dagdag niya habang nakatingin ng diretso sa mga mata ko. You can leave if you don't want to hear it. But if you want to, you can stay. Anya bago tumingin kay Kendra. Ganun din sa'yo. Ayoko na sanang maniwala pa sasabihin niya but there's a part of me that want to listen. That is convinced that Logan is telling the truth and has no reason to lie. Alam ko rin sa sarili ko kung gaano ka-loyal si Logan sa pamilya namin, lalo na kay Lolo na siyang nagbigay ng oportunidad sa pamilya niya, lalo na sa kanya. Logan owes it all to Lolo, everything he has right now, kaya walang duda na gagawin niya ang kahit na anong iutos nito. Sige, sabihin mo sa akin ang lahat ng nalalaman mo. Sambit ni Kendra kaya napatingin ako sa kanya. She looked determined, as if she really has a reason to listen to him. Well, I chose to just sit in the corner and wait for him to reveal everything. Hearing him say that Kendra is gay somehow snapped me back to my senses and made me think of reconsidering talking to her and listening to her side. But I don't want to do just yet. Let's start with the reason why you suddenly vanished. Kendra, or should I say gay? Anya. But let's go for Kendra, since that's your real name. Dagdag niya bago huminga ng malalim. The accident where you had when you were a kid caused you to lose your memories. You don't remember anything, even about yourself. Lolo Henry was just about to do everything he can to help you regain your memory, because he knows you'll be a big help to rekindle the bliss in Ivan's eyes. But when he got to the hospital, you were gone with Nanay Maria. Ang tanging nadatnan na lang niya sa ospital ay ang letter na iniwan ni Nanay Maria na nagsasabi na aalis na siya sa trabaho dahil hindi niya kaya makita si Ivan na nahihirapan dahil sa aksidenteng nangyari. It was because of her guilt that she took you with her and disappeared from our sight. Huminga siya ng malalim bago ako tiningnan sa aking mga mata. But Lolo Henry found them in no time. Pero hinayaan niyang mamuhay ng payapa si Kendra kasama ang pamilya nito. He thought it's the best thing to do dahil wala din namang mangyayari kung dadalhin niyang pabalik si Kendra sa mansyon, lalo na't hindi rin naman ito naaalala ang apo niya. Pagpapatuloy nito, he thought you'd move on from her, Ivan, that you'd be happy again in no time. But he was wrong. He saw how you still grieve for losing Kendra even after several years passed. Hindi ako nagsalita. Tumingin lang ako sa kanya at kay Kendra na ngayon ay tila gulong-gulo na sa mga nalaman. And then, nalaman niya na may plano ka na lokohin siya para makuha mo na amana mo. And it's because of me. He saw a chance to bring you both together without having make Kendra remember her past. He thought even without remembering each other, you'd still reignite the love you had for each other. Because he believes that the mind might forget, but the heart doesn't. Plano niyang sabihin sa inyo lahat sa tamang panahon. But things took a sudden turn that left me with no choice but to reveal it even without his permission. Huminga siya ng malalim bago kami isa-isang tiningnan. He may hate me for telling you everything, but it's way better than letting you hate him. Wala siyang ibang hinangad kundi ang kaligayahan mo, Ivan. He did everything to make sure that you and Kendra will meet again. Logan, tawag ni Kendra sa kanya. Sa totoo lang, ang dami kong tanong na gustong masagot. Ang dami mga bagay na hindi ko maintindihan pero gusto ko lang malaman kung paano nyo nalaman na luluwas ako ng Maynila ng araw na iyon. Ng araw na dinukot nyo ako. What a peculiar question, Kendra. I thought you'd ask about your past. But okay, sasagutin ko. Anya, remember Nettie and Mina? Yung mga matatandang Diyosmong sa kapitbahay mo? They were hired by Lolo Henry to closely monitor you. Sila din ang nagtitip sa amin tungkol sa gagawin mong pagluwas. And from that, we executed our plan. Lolo Henry told Ivan that he will be coming home, and that pressured Ivan to arrange a fake marriage as soon as possible. And that's where I entered. Nag-volunteer ako na ako ang siyang susundo sa magpapanggap na bride niya. But the truth is, na-set up na lahat. And the rest is history.
Hindi ko napigilang maikuyom ang kamay ko matapos kong marinig ang sinabi niya. Gusto kong magalit. Gusto kong magwala dahil pinaglaruan nila ako pero pinili kong baliwalain ang galit dahil mas nangingibabaw ang pag-aalala ko sa lolo ko at ang pagkalitong nararamdaman ko. Kung totoo man na si Kay at Kendra ay iisa, then I don't know what to feel anymore. Hindi ko alam kung paano siyang kakausapin. I don't know how to deal with it. I moved on from Kay because of Kendra. I broke my promise to Kay because I wanted to make another promise to Kendra. Ang gulo. But if it's really the truth, then I don't think I can hate on her anymore. No, I didn't really hate her. I was just hurt that she didn't tell me about my lawless scheme. Nasaktan lang ako dahil mas pinili niyang itago sa akin na may kasunduan sila ni Lolo. There's no way I would hate her. I was just so frustrated. I was so lost and I needed someone to take all the blame. I love her so damn much. At kung totoo mang siya nga si Kay, then there's no more reason for me to hold back from loving her. But I just can't trust Logan's words. I can't. I'm afraid he'll also trick me. I need to go back to my room. Napatingin ako kay Kendra na magsalita siya. Kita ko kung paano niya iwasan ang mga mata ko bago siya dali-daling umalis. Ikaw pa rin ang mahal niya, Ivan. Ikaw at ikaw pa rin, kahit na hindi na niya maalala ang nakaraan. May sambit sa akin ni Logan kaya napatingin ako sa kanya at nakita ko siyang mapait na napangiti. I love her. I love her so much that I wished for her happiness. Kaya ako sinunod ang lahat ng mga iniutos sa akin ni Lolo Henry dahil gusto kong sumaya siya. Tumingin siya sa aking mga mata at muling ngumiti. Pero sa pagkakataong ito'y wala ng bakas ng pait. At pati na rin ikaw. I want you to be happy too. You're my dearest friend. So I wanted to see you genuinely happy. And I can only see it happen when she's by your side. Are you really telling me the truth? Tanong ko sa kanya. I have all the records to prove my claims, Ivan. And why would I lie to you? You know damn well how loyal I am to your family, and that includes you. Sagot niya sa akin. All those things I did before, I was just to help you realize your feelings for her. Pinagsalos lang kita. Dagdag niya pero pansin ko ang lungkot na pilit na nagtatago sa ngiti niya. So please, don't let her go away again, Ivan. Follow her. Please. Hold her dear and fulfill the promise you gave her. Naikuyom ko na lang ang kamay ko bago ako tumayo sa baybugan ng hangin. Hindi ko alam kung dapat ba ako maniwala agad sa mga sinabi ni Logan. But here I am, marching my way to Kendra's room. Wala na akong pakailam kung si Kay man siya o si Kendra. Ang alam ko lang ay mahal ko siya kahit na sino pa siya. I love her so damn much. Nagsisisi ako sa mga sinabi ko sa kanya. I was so full to let my emotions take over me. I was so full to let her see my rage. I was so full to ignore her. Please, to talk to me and let me hear her side. Sobrang tanga ko. Sobrang gago ko. Drown myself for trying to push her away. There's no way I can handle that. There's no way I can live happily without her. Nasanay na akong kasama ko siya. May she be really Kay or just Kendra? I love her and I don't want to lose her. Pagkarating ko sa kwarto niya ay nalulumo na lang ako nang wala na akong madatnan. Sinubukan ko siyang hanapin sa palibot pero hindi ko na siya nakita. I tried calling her number but she's not picking up. Hanggang sa tuluyan ko na talaga siyang hindi makontak kasabay ng pagkatanggap ko ng text mula sa kanya. Sorry for everything, Ivan. Sorry for ruining your life. I guess it's really best for me to be gone from your life completely. Tingin ko'y mas magiging miserable lang ang buhay mo kapag patuloy pa ako mananatili sa tabi mo. It pains me to say this, but I guess this would be the best for us. Goodbye, Ivan. I love you with all my heart. I love you so much that I don't want to see you in pain anymore because of me. I love you. Goodbye. Halos malabo na ang mga mata ko dahil sa mga luhang humaharang sa paningin ko. Ilang beses na ako muntik na madapa dahil hindi ko makita ng maayos ang daang nilalakaran ko. Halos hindi na ako makahinga kakahikbi dahil kanina pa bumubuhos sa mga luha ko. Sobrang bigat ng nararamdaman ko at sobrang sikip ng dibdib ko. Sorry.
Bulong ko sa hangin habang iginagala ang mga mata ko para maghanap ng masasakyan. Kalalabas ko lang ng hotel para kunin ang iilang gamit ko at ilang pera na gagamitin ko para makauwi sa amin. Wala na akong balak pang dalihin ang mga damit ko at ang lahat ng perang galing kina Lolo Henry at Ivan. Wala akong karapatan na dalhin iyon. Dapat ngay ako pa magbayad sa kanila sa dami ng atraso ko sa kanila. Sa tindi ng sakit na inihatid ko sa mga puso nila. Hearing Logan's story finally cleared everything to me. His stories made sense. He made me understand my blurry and vague dreams. Lahat ng mga katanungan sa isipan ko ay nasagot na rin sa wakas. But how I wish I didn't have the answer. How I wish na sana hindi ko nalang naalala ang nakaraan. I believe Logan's story. Halos lahat ng mga sinabi niya ay tugma sa mga napapanaginipan ko. Sa mga imaheng bigla-bigla na lang sumusulpot sa isipan ko. I am Kay and I am the one who broke Ivan's heart. I am the one who took his father away from him. I am the one who made him suffer for years. The one who took the bliss in his heart. At kahit hindi ko man naalala ang lahat, alam ko sa sarili kong mahal ko siya. Alam ko sa sarili ko na mahal ko siya. Tuluyan ko naiintindihan kung bakit unang kita ko palang ilumundag na ang puso ko sa hindi ko malamang dahilan. My heart knew him. My heart remembered what my mind couldn't. But none of that really matters now. Ayoko na ipilit pa ang sarili ko sa kanya, sa pamilya niya. Tama na ang pigati na ibinigay ko sa kanila. Napaupo na lang ako sa gilid ng daan dahil sa labis na pangihina ng mga binti ko. I cried harder than I ever did before. Wala na akong pakialam kung pagtinginan man ako ng mga tao. I just want to let everything out. I just want to lessen the weight that has been pressing me down. Gusto ko lang makahinga ng maluwag. I'm sorry, Ivan. Nanginginig ang mga labi kong bulong habang patuloy sa pag-agos ang mga luha ko. I'm really sorry. Napahawak na ako sa dibdib ko dahil dama ko na ang pakiramdam na tila pinipiga na ito sa sobrang sakit. Ibang klase pala talaga ang sakit na dala ng pagmamahal. Mas matindi, mas mahirap at mas mabigat. I want to run him right now. I want to wrap my arms around his body and just cry on his chest, but I couldn't do that. I couldn't be anywhere near him or I'll just hurt him even more. I'll just break his heart over and over again. Huminga ako ng malalim. Ilang beses ko yung ginawa hanggang sa makaya ko nang tumayo. Pumara na rin ako ng taxi at pinakiusapan nito na kung pwede ay ihatid ako sa probinsya namin. Siguro nasa 2 hanggang 3 oras ang biyahe kaya sinabihan ko ang driver na magbabayad ako kahit na magkano pa ihatid niya lang ako. Desperada na akong umuwi dahil ang bahay lang naman namin ang alam kong pwede kong puntahan ngayon. I have nowhere to go other than my parents' warm embrace. Laking pasasalamat ko na pumayag ang driver. Agad na ako sumakay at doon ko itinuloy ang pagdadalamhati. Ang pagsisisi sa sarili ko dahil sa kamalasang dala ko sa buhay ni Ivan. Ako ang rason kung bakit namatay ang kaisa-isang magulang niya. Pero natatano ko nito and that just makes me even more guilty. I couldn't stop feeling bad about it. I couldn't stop blaming myself. Kung hindi lang sana ako dumating sa buhay niya, his life would certainly be better than now. Best even. Sa sobrang pagod na nararamdaman ko emotionally ay nakatulog ako. Nagising lang ako nang gisingin ako ng driver para i-inform ako na nakarating na kami sa probinsya. Nagsabi lang ako na ibababa niya ako sa terminal dahil sasakay na lang ako ng tricycle papunta sa amin. Pagkabayad ko sa kanya, nagpasalamat ako ng gusto bago ako tuluyang lumabas. At habang naghihintay ng tricycle ay inayos ko sarili ko. Pinahid ko ang lahat ng bakas ng luha sa aking muka. Itinali ko rin ang buhok ko kasabay ng paghinga ko ng malalim. Ilang beses ko yung ginawa para kahit papano'y gumaan ang pakiramdam ko at magawa kong umiti kahit pilit man lang. Ilang sandali pa'y nakasakay na ako ng tricycle. Binuksan ko ang cellphone ko para tingnan ang oras. 10:00 na ng gabi. I-off ko na sanang muli ang cellphone ko nang sunod-sunod na dumating ang mga text sa akin ni Logan at Ivan. At isa lang ang nilalaman noon. Nasaan ako? Ang ginawa ko na lang ay tina-activate ko ang SIM card ko para hindi na nila ako makontak pa. Sorry. Bulong ko. Pagkarating ko ng bahay ay tahimik ng paligid. Nakapatay na rin halos sa mga ilaw ng kapitbahay at pati na rin sa amin.
Pagkahakbang ko palang palapit sa bahay namin ay muli na namang nanubig ang mga mata ko. Nanginginig ang kamay kong inabot ang pinto at kumatok. Mama? Tawag ko habang nanginginig ang mga labi. Mama? Patuloy lang ako sa pagkatok hanggang sa may marinig akong ingay sa kwarto nila. Kasunod noon ay ang pagliwanag ng sala at pagbukas ng pinto. Kets? Antok na antok pa mukha niya pero kitang-kita ko sa mga mata niya ang pagkagulat at pagtataka nang makita ako. Imbes na sumagot ay niyakap ko lang siya ng mahigpit. Hindi ko na sana balak pang umiyak pero hindi ko na napigilan nang maramdaman ko ang yakap ng isang ina. Kusang umagos ang mga luha ko kasunod ng paglabas ng mga hikbi sa aking bibig hanggang sa humagulhol na ako. Anak! Niyakap akong pabalik ni Mama. Alam kong wala siyang ideya kung ano nangyayari sa akin. Baka sa boss niya na naguguluhan siya. Niyakap ko lang siya ng mahigpit at ibinuhos ang natitirang bigat sa dibdib ko. Maya-maya pa'y nagising na rin si Papa. Narinig ko pa ang pagtawag niya sa akin pero hinila ko lang siya palapit sa akin at niyakap din. Laking pasasalamat ko at hindi na sila nagtanong kung ano nangyari. Hinayaan lang nila akong umiyak ng umiyak hanggang sa maging ang mga kapatid ko ay nagising na rin. Nang kumalma ako ay hiniling ko kina Mama na papasukin ng mga kapatid ko sa kwarto at nang makapag-usap kaming tatlo.